Hello guys, what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol is magre-react lang tayo tungkol sa napakainit na balitang ito ng mga idol. Disclaimer lang, magre-react tayo dito base sa opinion ng mga OFW na tungkol sa protesta ng ilang OFW sa Europe at of course maraming susuporta rito dahil sa ginawa ng Pilipinas kay Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, ang sagot ng Malacanang dito is nananawagan ang Malacanang sa mga overseas Filipino workers na panatilihing ang hinahon sa gitna ng balak na Zero Remittance Week. Campaign ng ilang grupo ng OFW sa Europa, partikular ang Maisog Croatia bilang bahagi ng kanilang kampanya para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, delikado to, no? Nagbibigay ako ng opinion tungkol sa kahalagahan ng OFW sa ekonomiya ng Pilipinas, mga Lodi. Then, before that, pakinggan natin yung audio galing Malacanang, no? Mula kay Yusek Claire Castro, kay Atty. Claire Castro, mga Lodi. Magandang hapon po, Yusek. May inilulunsad pong global campaign yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ho ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. So yan na narinig natin mga Lords na ang balik ng Malacanang tungkol sa kilos protesta ng mga OFW, particularly sa Croatia, mga Lodi. Talagang malaking dagok to sa ekonomiya ng bansa. At pansin nyo, naging mahinahon si Yusek Claire Castro. No? Kasi talagang pag nangyari ito, pag nagkataon talaga to, talagang matindi talaga yung mangyayari sa isang linggo. Isang linggo to na magaganap. Nako, tignan natin kung anong mangyayari dito. Talagang tignan natin kung gaano ka-importante si FPRRD sa mga Pilipino, lalo na sa mga OFW. Ngayon naman, magbibigay ako ng opinion tungkol sa importansya ng mga OFW, no? Dahil isa rin akong OFW dito sa Middle East, kung bakit napakalaga ng role ng mga OFW sa ating ekonomiya. So, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang haligi ng ating ekonomiya, ang ating mga overseas Filipino workers. Isa na ako doon. Tara, alamin natin kung bakit sila tinatawag na mga bagong bayani ng Pilipinas kuno. Number 1, malaking ambag sa ekonomiya ang mga OFW. Alam niyo ba noong 2023, umabot sa $36.1 billion ang pinadalang pera ng ating mga OFWs sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas or sa Pilipinas. Ito ay malaking tulong sa ating ekonomiya dahil pinapagalaw nito ang negosyo, edukasyon at pang-araw-araw na gastusin ng maraming pamilya. So ibig sabihin nito, every time na magpapadala ang mga OFWs around the world sa Pilipinas, siyempre parang itong sirkulasyon na ito ng pagbili. So gumagalaw yung pera ng bansa dahil ginagamit ng mga pamilya ng mga OFWs, mga mag-aaral, estudyante, at sa daily circulation ng paggastos ng mga pamilya ng OFW. So, number 2, pag-unlad ng pamilya at komunidad. Dahil sa remittances ng ating mga OFWs, maraming Pilipino ang nakakapagpatayo ng bahay, nakakakuha ng mas magandang edukasyon,
at nagkakaroon ng mas magandang buhay. Isang halimbawa nito ay ang maraming estudyanteng nakakapagtapos ng kolehiyo dahil sa sakripisyo ng kanilang mga magulang sa nagtatrabaho sa ibang bansa, 'di ba? Dahil sa mga remittances yan. So, umiikot yung gastos ng mga OFW sa Pilipinas sa kanilang pamilya. Pagbibigay ng trabaho sa Pilipinas, hindi lang direkta sa pamilya nakakatulong ang ating mga OFWs, kundi na rin sa ating bansa. Alam nyo ba na maraming negosyo sa Pilipinas ang umaasa sa perang ipinapadala ng ating mga kababayan abroad mula sa real estate, shopping malls hanggang sa mga bangko. Lahat ito ay lumalago dahil sa kontribusyon ng ating mga OFWs. So, pinapadala ng mga OFWs, umiikot yan sa bangko, sa mga malls. Siyempre, binibili ng pamilya, ini-invest sa bangko, at may mga nakukuhang kita ang ating gobyerno at mga real estate sa mga padala ng mga OFWs na. Pero hindi madali ang buhay ng isang OFW. Sila ay nalalayo sa kanilang pamilya, nagtitiis sa hirap ng trabaho at minsan ay nakakaranas ng hindi makatarungang pagtrato sa ibang bansa. Kaya nararapat lang nabigyan natin sila ng respeto at suportahan ang kanilang karapatan. So yun yung ibinibigay ni Pangulong Duterte noon na ramdam ng mga OFW. Disclaimer lang, opinion ko to at na-experience ko na ganun talaga yung presensya ni Pangulong Duterte noon. Kaya sa lahat ng ating mga OFW, saludo po kami sa inyong sakripisyo at pagmamahal sa inyong pamilya at sa ating bayan. Kayo ang tunay na bayani ng ating ekonomiya. Mabuhay ang lahat ng mga OFWs. So, kung matutuloy itong pagprotesta ng maisog Croatia sa Europe, talagang malaking dagok. Kasi sa lahat ng mga remittances ng OFWs, umiikot yung pera ng ating bansa. Alam niyo na, siyempre sa pamilya, sa real estate, sa mga estudyante. So, talagang malaking bagay ang mga OFW. Talagang malaking dagok to sa ating gobyerno kapag nagkataon talaga. So, anong opinion nyo mga Lods sa mga bagay-bagay na ito? Bilang isang OFW or isang Pilipino. Ngayon, basahin naman natin yung mga opinion ng mga kababayan natin sa Facebook. So, sabi dito, don't panic about the no remittance protest. We're just giving you a chance to finally prove you can survive without OFW money. Good luck. So, yun, china-challenge ng isang OFW or kung sino man tong kabayan natin na tingnan natin yung magiging epekto na kung hindi magpapadala ang iilang mga OFW sa ating bansa. Tingnan natin kung anong epekto na to. Lang ya, pati ba di pag-remit ngayon kasalanan na kakaiba ka Castro. Wala naman sinabing kasalanan si Castro dito. Eto pa, sino ka para magpaalala sa aming mga OFW? May naiambag ka na ba sa bayan? Yun yung mga opinion ng mga OFW or mga kababayan natin sa Facebook. So yun lang mga Lods sa Palaboy OFW here. PBK 2.0. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Thank you.